Yo, what's up mga kaibigan? Nandi na tayo magkwentuhan ang Game 4 ng Indiana Pacers at ng Cleveland Cavaliers. Mainit ang opensa ng Pacers sa umpisa ng game at agad silang gumawa ng 19-point lead sa first half. Nagkaroon din ng initan at napatalsik sa game si Ben Mathurin matapos sa simplihan si DeAndre Hunter. Habang nabigyan naman si Hunter ng technical foul, agad na nagtala si Haliburton ng 6 points, 4 rebounds and 3 assists. Sa second quarter naman ay tapos na nga ang game na ito. Talagang pinulbos nga ng Pacers ang Cavs mga kaibigan. Natapos ang first half sa score na 80-39. Oo, 41-point lead para sa Indiana Pacers. Sa last 3 minutes ay gumawa nga ng 19-2 run ng Pacers. Ang Cavs ay may 15 turnovers na kumpara sa 4 lamang ng Indiana. Ang Pacers din mga kaibigan ay may 25 assists na at ang Cavs naman ay 3 pa lamang. Kung sa boxing nga ay pwede na itong ihinto. TKO na nga mga kaibigan to. Sa second half naman ay hindi na nga naglaro pa si Donovan Mitchell dahil sa ankle injury umano. Hindi na nga nakahabol pa ang Cleveland Cavaliers sa game na ito at tuluyan na silang nilubog ng Indiana Pacers sa 3-1 deficit. Ibig sabihin na isang talo na lang nga at mapapauwi na ang number 1 seed sa Eastern Conference. Ang Game 5 ay gaganapin sa home court ng Cleveland Cavaliers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Without Steph Curry ay ang kalat nga ng kanilang opensa at nagiging predictable ito. Alam na nga ng lahat na kailangan mapunta kay Jimmy Butler ang bola at bahala na itong dumiskarte. It's either gagawa siya para sa kanyang sarili o sa kanyang mga kakampi. Sa first half kahapon ay walang nagawang 3 points ang Warriors. Ganun pa man ay nahawakan pa din nila ang 42-40 lead kahit na madami ang kanilang turnovers at maalat ang shooting. At ito ay dahil sa kanilang mahigpit na depensa. Nalimit nga nila ang Timberwolves sa 40 points kaya naman nahahawakan pa din nila ang lamang. At dito nga kailangan mag-focus ng Warriors dahil wala ka nang mahihingi pa kay Jimmy Butler at Kuminga sa opensa. Nagtala si Butler ng 33 points, 7 rebounds and 7 assists at 30 points, 6 rebounds din si Jonathan Kuminga off the bench. Ganun pa man kaya nga itong tapatan ni Julius Randle at Anthony Edwards at given na makalat nga ang kanilang opensa without Steph Curry, kaya naman sa depensa ka na lang talaga kailangan mag-focus. Dahil alam naman nating lahat, wala ngang patutunguhan ang sistema ni Steve Kerr without Steph Curry at hirap din na gumawa ng impact sa opensa si Draymond Green without ang 2-time MVP. But with great defense, pwede kang makagenerate dito ng great offense mula sa mga fast break dahil sa mga turnovers na papupwersa nila kung sakali. Ang Warriors ay nasa must-win situation na bukas. Kailangan lang nga nila ng isa kung nais pa nilang makabalik si Steph Curry. Ayaw mo nga malagay sa 3-1 deficit kung ikaw ang Warriors lalo na't gaganapin pa nga ang Game 5 sa home court ng Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?